Sa bahay namin, mas mahigpit pa sa korte ang mga patakaran sa pagkain. Kailangang anyayahan si Lolo ng 7 beses, bago siya kumain. Dad, kain na po. Dad. Halika po kayo at maupo. Dad, ito po lahat ang mga paborito ninyong ulam. Hanggang sa dumating ang asawa ko. Sa harap ng buong pamilya, inihagis niya ang kanyang mangkok. Mula nang bumaba tayo ng sasakyan hanggang ngayon, 5 beses ka nang bumantong hininga. Halata ba? Unang beses mo akong iuwi dito. Hindi ba dapat ako ang kinakabahan? Kasi mahilig sa patakaran ang lolo ko. Anong patakaran? Tuwing kakain, kailangan siyang anyayahan ni mama ng 7 beses. Ha? Anong ibig mong sabihin? Literal ang ibig sabihin. Dad, handa na po ang pagkain. Dad, nakahain na po lahat ng ulam. Dad, nagluto po ako ng paborito ninyong braised pork ribs ngayon. Sumagot na si Lolo. 3 beses pa lang iyon. Dad, naghihintay na po ang lahat. Lalamig na ang mga ulam. Tayo na po kayo at kumain. Tumayo na si Lolo. Bakit hindi pa tayo pwedeng kumain? Hindi pa tapos ang patakaran. Nasaan ang sandok ng sabaw? Naiwan ko sa kusina. Kukunin ko na. Dad, handa na po ang lahat. Maupo na po kayo at kumain. Bakit malamig? Bakit ngayon mo lang sinabing malamig? Huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Kain na. Mula sa paghahain ng pagkain hanggang sa pagsimula ni Lolo. Kung mabilis, kalahating oras. Kung mabagal, halos 1 oras. Kaya kapag hindi siya kumakain, gutom ang buong pamilya. Mula nang maalala ko, ganito na talaga. Sino ang may gawa ng patakarang ito? Si Lolo. Huwag kang magalit, hindi ako galit. Papanoorin ko mismo. Si Mingyu ay madaling kausap. Pero may isang bagay siya, na hindi niya kayang palampasin. Kapag tinatrato ng iba ang, hindi patas na para bang normal lang, siguradong magsasalita siya. Susunod. Ate, isang order ba ito? Ikaw na babae, ang dami naman yan. Para saan ba yan? Nagbayad ako para sa isang order. Ano naman kung kulang ng 2 pirasong karne? May nakapila pa sa likod. Hindi ito tungkol sa 2 pirasong karne. Dapat parehong halaga, parehong dami. Huwag mong samantalahin ang pagiging mabait ko. Bigyan mo ako ng kalahating sandok. Salamat. Kalahating sandok lang, kailangan mo pang magsalita. Ang kulang ay ang ulam. Ang sinusubok ay ang prinsipyong dinidepensahan. Mingyu, pasok ka na. Huwag kang tumayo sa pinto. Tito, magandang gabi. Pasensya na sa pagdating namin ngayon. Walang abala, sana handa na ang hapunan. Maupo muna kayo. Ate, tutulong ako maghain. Hindi na, unang punta mo pa lang. Hindi ka namin pwedeng pagtrabahuin. Tulong lang po ito. Hindi ito trabaho. Bumati ka muna kay Lolo. Nagsusulat pa ng kanyang pangalan. Lolo, hinatid ko na si Mingyu para makapagdiwang ng bagong taon. Kumusta, Lolo? HMM. Ang patakaran ng pag-eniaya ng 7 beses. Ganito ba talaga mula pa sa simula? Hindi. Noong una, 3 beses lang ang pag-eniaya. Noong 1 taong gulang lang ako, ang patakaran ng pag-eniaya ng 3 beses sa pagkain. Ang simula nito ay mula noong hapunan ng bisperas ng bagong taon. Kuya, bumalik ako para sa pagdiriwang. Sakto naman,
handa na ang hapunan para sa bagong taon. Itay, handa na ang hapunan. Itay, bumalik na rin si Junjun. Hinihintay ka namin, Itay. Sige, alam ko na. Itay, gutom na rin ang mga bata. Itay, pwede na po kayong kumain. Kailangan may sinseridad ang pag-eniaya sa nakatatanda kapag bagong taon. Mula ngayon, anyayahan ninyo ako ng 3 beses. Pagkatapos, saka lang ako uupo. Tama po ang sinabi ninyo, Itay. Kailangan pa bang bilangin ang pag-eniaya sa sariling pamilya? Bagong taon naman, kumain na muna tayo. Ito bang pakiramdam ng pamilya? Mula noon, ang 3 beses na pag-eniaya ay naging patakaran ng pamilya Cheng. Sa hapunan ng bisperas ng bagong taon, pagkalipas ng 4 na taon, hindi na sapat ang 3 beses. Oh, kuya. Bumalik kami para sa bagong taon. Salamat, kuya, sa paghahanda ng hapunan para sa bagong taon. Xiangnan, batiin mo ang tiyo mo. Tiyo, manigong bagong taon po. Manigong bagong taon din. Itay, handa na po ang hapunan para sa bagong taon. Itay. Itay, bumalik na po sina Junjun at Xiaolan. Sige, alam ko na. Hinihintay po kayo ng lahat. Itay, pwede na po kayong umupo at kumain. Nakailang eniaya na si Mama. Hindi pa po bumabangon si Lolo. Itay, nakapag-eniaya na po ng 3 beses ang aking asawa. Iyon ba ang tawag mong eniaya? Pagkasabi, aalis na agad. Walang sinseridad. Itay, nakahanda na po ang pagkain. Bumaba na po kayo, please. Junjun, bagong taon, huwag muna tayong mag-away. Itay, iniimbitahan po namin kayong kumain. Mula ngayon, sa tuwing kakain, 5 beses ninyo akong anyayahan. Akala ko ba 3 beses lang? Ako ang nagtakda ng patakaran. Kung ilang beses ang sinabi ko, iyon ang susundin. Ngayon, mula 3 ay gagawing 5. Baka sa susunod, maging 7 na iyan. Tiyo. Tumangkad ka na naman. Xiangnan, manigong bagong taon. Itay, kain na po tayo ng bagong taon. Itay, bumalik na po sina Junjun at Xiaolan. Itay, nakahain na po ang pagkain. Itay, hinihintay na po kayo ng lahat. Pwede na po kayong bumaba at umupo. 5 na, pwede na bang kumain? Itay, nakapag-eniaya na po ng 5 ang aking asawa. Hindi naman ikaw ang inanyayahan. Bakit ka nagmamadali? Mula pa kaninang tanghali, abala na ang asawa mo. Lumamig na ang pagkain. Ilang beses pa ba ninyo siyang gustong mag-eniaya? Siya ang manugang ko. Hindi ba't obligasyon niyang anyayahan ang nakatatanda sa pagkain? Dapat kang igalang. Pero hindi iyong pahirapan mo siya ng sadya. Magpatuloy ka sa pag-eniaya. Tay, lalamag na ang mga ulam. Tay. Inaanyayahan po namin kayong maghapunan ng bisperas ng bagong taon. Maupo na po kayo. Mula ngayon, kailangang anyayahan ako ng 7 beses bago kumain. Kapag kulang ng 1, hindi ako kakain. Ang talagang gusto ninyo ay hindi respeto. Ang gusto ninyo ay matakot sa inyo ang buong pamilya. Hindi ko kayang sundin ang mga patakaran mo. Kung gayon, huwag ka nang bumalik. Sige, mula sa taong ito. Hindi na kami babalik. Tito. Mula noong taong iyon, hindi na bumalik si Tito. Para maghapunan kasama namin tuwing bisperas ng bagong taon. Sa pamamagitan ng 7 beses na pag-eniaya, napanatili ni Lolo ang kanyang mga patakaran. Ngunit napalayo rin niya ang kanyang sariling anak. Mula noon, hindi na talaga bumalik si Tito at ang kanyang asawa. Para ipagdiwang ang bagong taon. Sa loob ng maraming taon, kahit 1 beses man lang ay hindi na sila bumalik, hindi pa ba handa ang pagkain? Kompleto na ang mga ulam, maupo na tayong lahat.
Tay, handa na po ang pagkain. Mingyu, huwag kang mahiya. Puro lutong bahay lang ito. Tito, hindi mo po ba narinig si Lolo? Baka malakas ang boses ng nagbabasa. Tay, nakahanda na po ang lahat ng ulam. Halina po kayo at kumain na. Tay, unang beses po dito ni Mingyu. Hinihintay po kayo ng lahat. Oo. Hindi ba sumagot na siya? Hindi pa tayo pwedeng kumain. 3 beses na. 4 na beses pa. Tay, unang beses po dito ni Mingyu. Halina po kayo at sumabay sa mga bata. Narinig naman niya iyon. Tay, lalamag na po ang mga ulam. Naghihintay siya sa susunod na eniaya. Oo. Tay, inihanda na po namin ang upuan ninyo. Maupo na po kayo. Sandali pa. Hindi siya uupo. Kaya hindi kayo makakain. Tay, handa na po ang lahat. Maupo na po kayo at kumain. Bakit malamig? Mainit pa naman ang ilabas. Iinitin ko lang muli ito. Malamig na rin ito. Pati sabaw, initin na rin. Bilisan mo, mahina ang tiyan ni tatay. Hindi siya pwedeng kumain ng malamig. Kailangan pang lutuin ulit ng nanay mo ang buong mesa. Ganito rin noon. Ganito rin ito dati. Okay lang, Mingyu, mabilis lang itong uminit. Tita, hindi na po kailangang painitin ang mga ulam. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, nang ilabas ang mga ulam, mainit naman ito. 7 beses po kayong inanyayahan ni tita, ngunit hindi kayo lumapit, kaya lumamig ang pagkain ng dahil sa inyo. Hindi dapat sisihin ang nagluto. Mingyu, tama na. Ikaw, unang araw mo pa lang sa bahay na ito, at nagtuturo ka na sa akin. Hindi po ako nagtuturo sa inyo. Ang sa akin lang. Kung sino ang nagpalamig ng pagkain, sila ang may kasalanan, hindi ang nagluto. Tay, bata pa si Mingyu at prangka magsalita. Huwag po ninyong seryosohin ang bata. Dahil babata pa ay wala ng respeto. Kapag kumakain ang nakatatanda, dapat anyayahan ng mga nakababata ng maraming beses. May respeto ka sa kanya. Igalang ang mga nakatatanda. Maaari kang tawagin para kumain. Maaari kang ipagtabi ng upuan. Pero ang pagpapagutong sa buong pamilya habang paulit-ulit kang pinakikiusapan, hindi iyan paggalang. Ang tawag dyan ay pagpapahirap sa iba. Xiangnan. Ito ang nobyo mong dinala rito. Sa unang bisita pa lang, lakas loob na niyang sagutin ako. Sabihin mo sa kanya ngayon. Wala siyang karapatang baguhin ang mga tuntunin ng pamilyang Cheng. HMPH. Kita mo. Alam mismo ni Xiangnan na, wala kang karapatang magsalita sa pamilyang ito. Bisita ka lang ngayon. Isa ka pa ring tagalabas. Oh, Lolo. Hindi po iyon ang ibig sabihin ni Mingyu. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa unang pagbisita pa lang, lakas loob na niyang makialam kung kumakain ako o hindi, kung papasok na siya sa pamilyang ito, pati ba ang pag-upo ko ay kailangan kong sundin sa kanya. Dad. Nag-aalala lang din si Mingyu na lumalamig na ang pagkain. May karapatan ka bang magsalita rito? Ah. Tama po kayo. Bisita ako ngayon. Ang mga tuntunin ng pamilyang Cheng, wala nga akong karapatang baguhin ang mga ito para sa inyo. Mabuti naman at alam mo. Pero kung ang mga tuntuning ito, ay ipapataw din sa akin sa hinaharap, may karapatan akong linawin. Kung ano ang ibig sabihin, ngayon po, si tita ang nag-aanyaya ng 7 beses.
Kung sakaling ikakasal kami ni Xiangnan, ibig sabihin ba ay ako na ang gagawa nito? Masyado pang maaga para pag-usapan ang kasal. Pag-usapan na lang natin iyan sa susunod. Hindi po iyan maaga. Lalo na kung panghabang buhay na desisyon. Dapat itong pag-usapan ng maaga. Pag-usapan na lang natin ang mga bagay tungkol kay Mingyu sa ibang pagkakataon. Bakit kailangang ipagpaliban? Ngayon ang una mong pagbisita. Huwag mo munang gawing masyadong mahirap ang sitwasyon. Ang tanong ko ay, pagkatapos naming ikasal, kailangan ko bang mag-eniaya ng 7 beses? Kailangan mo lang sagutin kung kailangan o hindi. Bakit hindi mo masagot? Sa pagpasok mo sa pamilyang Cheng, dapat mong sundin ang mga tuntunin nito. Mingyu, matanda na ang lolo ko. Pagbigyan mo muna siya. Naiintindihan ko. Ano ang naiintindihan mo? Hindi ko naman sinabing ikaw ang mag-aanyaya. Hindi mo kasi masabi kung hindi. Alam mong hindi makatwiran ang tuntuning ito, pero habang nandito ang lolo, hindi mo masabi kahit isang salita na hindi. Nag-aalala lang si Xiangnan na baka magpadalos-dalos kayong mga kabataan, at makapagsalita ng masakit sa mga nakatatanda. Ang pananahimik ba ay hindi nakakasakit? Hindi ka pa kumakain, saan ka pupunta? Iwan mo na ang regalo, hindi na ako kakain. Mingyu, huwag kang magalit, ipag-iinit ko ang 2 putahe para sa iyo. Tita, hindi ako galit sa iyo. Kailangan ko lang mag-isip muli. Kung bagay ba talaga kaming magpakasal. Mingyu, huwag kang umalis muna. Pakinggan mo muna ako. Nakapagpaliwanag ka na kanina. Matanda na ang lolo ko. Matagal na siyang ganyan. Unang bisita mo pa lang. Pagbigyan mo muna siya. Pagdating ng panahon at magkakilala na kayo, sasabihin ko sa kanya ng dahan-dahan. Kailan ba masasabing magpakailanman? Pagkatapos naming magpakasal. O hintayin mo na rin ba akong maging katulad ng nanay mo? Nasanay na nag-aanyaya araw-araw. Hindi kita hahayaang maging katulad ng nanay ko. Pero kanina, kahit isang salita lang, na hindi mo na kailangang mag-eniaya, hindi mo man lang sinabi. Ayoko lang, makipagtalo kay lolo sa harap ng buong pamilya, kaya hanggat hindi kami nag-aaway, kahit sino pa ang magdusa, okay lang. Ilang taon na naming pinagdaraanan ito. Sanay na kayong magtiis, pero hindi ibig sabihin na dapat din akong magtiis. Nagtitiis ang nanay mo, dahil walang kumakampi sa kanya. Nagtitiis ang tatay mo, dahil natatakot siyang makasakit sa sarili niyang ama. Nagtitiis ka dahil basta't hindi ka nagsasalita, hindi ikaw ang pinakamahihirapan. Sa paningin mo, ganito akong klase ng tao. Dati akala ko mabait ka, ngayon ko lang napagtanto, na minsan ang pagiging mabait ay nangangahulugan lang na, ipinapasa sa iba ang pagtitiis sa mga alitan. E anong gagawin natin? Una, isipin mo munang mabuti ang isang bagay. Sa hinaharap, ang papakasalan mo ba ay isang asawa, o isang tao para sa inyo, na patuloy na magtitiis para sa buong pamilya? Kapag naisip mo na, saka mo ako balikan. Naisip ko na. Alam kong nasaktan kita ngayon. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Kailangan kong malaman kung paano mo ito aayusin. Pwede bang huwag muna nating direktang kausapin si Lolo? Pagkatapos nating magpakasal, ako na ang magpapaliwanag sa kanya ng dahan-dahan. Ha? Kung gayon, sasabihin ko muna ang limitasyon ko. Hindi maganda ang kalusugan ni Lolo. Pwede ko siyang samahan sa ospital. Kung nahihirapan siyang kumilos, pwede akong bumili ng gamot, magluto, at mag-alaga sa kanya. Tuwing may okasyon, kung ano ang dapat ibigay. Hindi ako magkukulang. Pero hindi ako mag-aanyaya ng 7 beses. Hindi lang ito tungkol sa isang pagkain. Kung ngayon ay kailangan kong mag-eniaya, bukas, baka sabihin nilang para sa kapayapaan ng pamilya, kailangan kong tiisin ang iba pang mga bagay. Kapag nagsimula ang ganitong mga patakaran, hindi lang ito hihinto sa hapagkainan. Pero hindi madaling magbabago si Lolo. Hindi ko sinasabing baguhin mo siya agad. Ang hinihiling ko lang, huwag mong hayaan na ako ang magbayad para sa pananahimik mo. Ang pakakasalan mo dapat ay isang asawa, hindi isa pang taong magtitiis para sa pamilyang Cheng. Kapag talagang naiintindihan mo na, saka mo ako balikan.
Nay, bakit ngayon ka lang kumain? Ayos lang, sanay na ang nanay. Nay, hindi na naman kayo nakakain ng mainit na pagkain ngayon. Nailigpit na lahat, sayang naman kung itatapon ito. Ilang taon na pong ganito ang ginagawa ninyo. Sa isang pamilya, may dapat magsakripisyo ng higit. Kailangan lang na may gumawa ng kaunti. Matagal ko na po itong nakikita. Pero hindi ko kailanman naitanong kung gusto ba ninyo o hindi. Ilang taon na rin ang nakaraan. Bakit pa itatanong ito? Dahil ngayon ko lang napagtanto, ang pagiging sanay ay hindi nangangahulugang gusto. Noong bagong kasal pa lang kayo, gusto ba ninyong mag-eniaya ng 7 beses? Hindi. Noong una, 3 beses lang. Nang lumaon, naging 5 beses. At pagkatapos, naging 7 beses. Noong unang nagtiis ako. Akala ko rin ay isang kainan lang. Hanggang sa kakatitiis ko. Wala nang nagtanong kung gusto ko ba o hindi. Alam namin ni Papa na nagdusa kayo. Nagkukunwari lang kaming hindi nakikita. Noong bata ka, hindi mo maintindihan. Nang lumaki ka, natakot kang mag-away ang pamilya. Pero tama si Mingyu. Ayokong ulitin niya ang buhay ko. Alas 11 na ng gabi. Bakit mo sinabi sa nanay mo ang mga ito? Wala naman. Naawa lang si Xiangnan sa akin. Dati naman ay maayos ang pamilya. Ngayon lang dumating si Mingyu. At ginulo niya ang isang kainan. Maayos naman ang pamilya noon. Hindi ba't nakaraos naman tayo sa mga taon na yun? Ang tinatawag ninyong maayos, ay ang laging huling kumakain si nanay, at kumakain pa ng malamig na kanin at tirang ulam. Maintindihin ang nanay mo. Kailanman ay hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagrereklamo. Alam niya lang na kahit magreklamo siya, walang mananatili sa panig niya. Xiangnan, huwag mong awayin ang papa mo. Kahit ngayon, gusto pa rin ninyong umiwas sa away. Pero ang hindi pag-aaway ay hindi nangangahulugang walang nasasaktan. Matanda na ang lolo mo. May kaunting patakaran lang siya. Ang ilang beses na paglalakad ng nanay mo, ay kapalit ng kapayapaan ng pamilya. Ano ang masama doon? Nagiging mabuting anak kayo kay lolo. Bakit laging si nanay ang nagbabayad ng halaga? Ang tito mo ay umalis dahil sa patakarang ito. Mahigit 20 taon nang hindi umuuwi para sa bagong taon. Ito ba ang tinatawag mong kapayapaan ng pamilya? Huwag mong gamitin ang tito mo bilang halimbawa, at lalo na, huwag kang makipagtalo para sa isang tagalabas, laban sa lolo mo. Hindi tagalabas si Mingyu. Hindi tagalabas si Mingyu. Bago kasal, hindi pa siya maituturing na kapamilya. Pinili ko na siya. Kung pakakasalan ko siya, siya ang makakasama ko habang buhay. Kaya para sa kanya, kakalabanin mo ang pamilya. Hindi lang para sa kanya, kundi dahil mali talaga ang bagay na ito. Anong sinabi mo? Sabi ko. Hindi tagalabas si Mingyu. Isang babae nakaka-rating pa lang. At sumagot na sa nakatatanda, gusto mo pa siyang pakasalan. Sinabi lang niya ang mga bagay, na hindi masabi ng iba. Sa unang araw pa lang niya dito, sinabi na niyang mali ang patakaran ko. Kung talagang pakakasal siya sa pamilyang ito, may respeto pa ba sa nakatatanda sa bahay na ito? May respeto. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng sinasabi ng nakatatanda ay dapat sundin. Ngayon natuto ka ng sumagot. Xiangnan, humingi ka ng tawad sa lolo mo. Maaari akong humingi ng tawad, para sa masamang tono ko ngayon. Pero hindi ako papayag na tama ang pagsasabi ng pakitawag ng 7 beses. Mag-isip ka muli. Kung gusto mo ang pamilyang ito, huwag mo na siyang hanapin. Kung gusto mo ang babaeng iyon, kalimutan mo na akong lolo mo. Papa, huwag ninyong pilitin ang bata. Gusto ba talaga niya ang pamilyang ito? O ang babaeng iyon? Sumang-ayon ka muna sa lolo mo. Huwag mo siyang masyadong inisin. Kaya tuwing magagalit si lolo, dapat tayong pumayag. Nakatatanda siya. Nakatatanda at mahal. Bakit kailangang pumili ng isa? Hindi pa siya nakapasok ay sinisisi mo na siya. Hindi ko lang siya sinisisi.
Sinasabi ko lang na ang patakaran na ito ay mali. Mali talaga ang patakaran. Buong buhay ko ako ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw pa ang magtuturo sa akin kung ano ang tama at mali. Dati walang nagsasabi. Hindi ibig sabihin na laging tama ka. Si Mingyu ba ang nagunjok sa iyo na sabihin ito? Hindi. Hindi siya. Nangangahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Dati hindi ako nangangahas, dahil alam ko. Basta hindi ako magsasalita. Hindi ako ang mahihirapan sa huli. Lolo. Nirerespeto kita, hindi ito nangangahulugan na anuman ang sabihin mo. Kailangang sundin namin. Kaya pinipili mo pa rin siya. Hindi ito tungkol sa pagpili kung sino. Hindi naman ako pinilit ni Mingyu. Ayoko nang magtiis pa. Sabihin mo ulit. Sinabi ko na, ayoko nang magtiis. Xiangnan, ganyan ka ba makipag-usap sa lolo mo? Tatay, hindi ako nakikipagtalo. Sinasabi ko lang ang dapat sabihin. Para sa isang babae. Itinatapon mo ang mga alituntunin ng mga ninuno. Hindi alituntunin ng mga ninuno ang mag-imbita ng 7 beses. Ikaw lang ang nagtakda nito. Itay, walang masamang intensyon si Xiangnan. Gusto mo rin siyang tulungan laban sa akin. Sa tingin ko lang. Hindi dapat sundan ni Mingyu ang aking dating landas. Gui Fen, huwag kang makisama sa kalokohan ng bata. Nagtiis ako ng maraming taon. Hindi dahil tama ang patakarang ito. Dahil walang sino man ang nangahas tumutol. Lolo, sasabihin ko ng malinaw ngayon. Kapag nagpakasal kami ni Mingyu, hindi siya mag-iimbita ng 7 beses. Hindi ko rin hahayaang magpatuloy si nanay na mag-imbita. Sige. Kung hindi niya susundin ang mga patakaran ng pamilyang Cheng, huwag na niyang asahan na makapapasok sa bahay na ito. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito, ngunit ang aking pag-aasawa ay ako ang magpapasya. Narito ka na naman upang himukin akong magtiis. Hindi. Narito ako upang aminin na ako ay nagkamali. Dati iniisip ko na basta hindi magtalo, naayos na ang lahat. Pero ngayon ko lang naunawaan, hindi naman talaga naayos ang problema, basta laging napupunta sa aking ina ang lahat ng pasanin. Tinanong mo ako kung pagkatapos naming magpakasal, kailangan bang imbitahan ng 7 beses ang lolo. Ngayon ay sasagutin kita, hindi. Hindi papayag ang lolo mo. Iyan ang problema kong dapat lutasin. Hindi na ako papayag na ikaw ang magbayad para sa aking pananahimik. Hindi ko nahahayaang magdusa ka pa dahil sa aking katahimikan. E paano ang nanay mo? Hindi ko na rin siya hahayaang magpatuloy sa pag-imbita. Hindi ko masisiguro na magbabago agad si lolo. Ngunit masisiguro ko, mula sa akin. Hindi na maipapasa pa ang patakarang ito. Naglakas loob kang magsalita ngayon. Hindi ibig sabihin na laging may lakas loob kang gawin. Kaya panoorin mo ang aking mga kilos. Mingyu, ikaw ang nais kong pakasalan, hindi ang mga patakaran ng pamilyang Cheng. Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon na magtiwala? Maaari akong pumayag na magpakasal. Ngunit hindi ako magiging isang mabuting manugang, sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa aking sarili tulad ni Tia. Alam ko. Handa na ang pagkain, tatawagin ko ang lolo mo. Nay, sa pagkakataong ito, ilang beses mo ba siyang tatawagin? Dati 7 ang beses. Ang tinatanong ko ay ngayon. Kung hindi sapat ang pag-eniaya, Mingyu. Ngayon ay pagkatapos ng kasal mo, unang beses na bumalik para kumain. Huwag dahil sa maliit na bagay na ito. Hindi maganda para sa lahat. Tay, hindi ba maliit na bagay lang ang pag-eniaya kay lolo para kumain? Siyempre, maliit na bagay lang. Sapat na ang isang normal na pag-eniaya. Ma. Tama si Mingyu. Sabihin ninyo ng normal kay lolo na handa na ang pagkain. Hayaan ninyo siyang magdesisyon. Pero paano kung hindi siya lumabas? Magtira para sa kanya. Ang paggalang sa nakatatanda ay ang hindi pagpapagutom sa kanya. Hindi ang pagpapagutom sa buong pamilya kasama siya. Tay, handa na ang pagkain.
Talaga bang hindi mo na muling aanyayahan? Handa na ang pagkain, sinabi ko na kay Tay. Pero dati 7 ang beses. Dati ay dati. Ma, uminom muna kayo ng sabaw. Maghintay pa tayo. Kakapasok lang ng mga ulam. Mas mainam na kainin ng mainit. Kapag lumabas si Lolo at nakita niyang kumain na tayo, magagalit siya. Tay, alam ni Lolo na handa na ang pagkain. Kung gusto niyang lumabas, maaari siyang lumabas anumang oras. Paano kung hindi siya lumabas? Magtira para sa kanya, ngunit hindi dahil sa ayaw niyang kumain. Hindi maaaring hindi kumain ang lahat. Ma, habang mainit pa. Guifen. Tay, 6 na beses pa ang kulang. Nagsalita na si Tay, aanyayahan mo pa ba? Nakalaan na ang pagkain ni Lolo, hindi ito tungkol sa pagtitira ng pagkain. Ano ang problema? Siya ang nakatatanda, kailangan nating bigyan ng mukha, naabisuhan na siya tungkol sa pagkain. Nakaupo na ang lugar niya, iniinit na rin ang ulam, hindi na bawasan ang paggalang. Kailan si Lolo? Kailan ang gusto niyang kumain? Saka siya lalabas. Hindi ako lalabas. Talagang kakain kayo. Ma, kumain na. Xiangnan, hindi pa kumakain si Lolo. Kung ayaw niyang kumain, iyon ang kanyang desisyon. Hindi mo kailangang magutom kasama niya. Ma, mainit pa ang ulam. Tay, kayo naman. Janguo. Subukan mo sanang humawak. Tay, si Ma ang nagluto ng pagkain. Buong umaga siyang abala. Talaga bang handa mong hayaan siyang patuloy na magutom kasama ni Lolo? Si Lolo ay nakatatanda. Kung ayaw kumain ng nakatatanda, desisyon niya. Ngunit ang hindi ninyo pagkain ay parusa kay Ma. Kung gusto mong maghintay, maghintay ka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay. Guifen, tinuruan ka ba niyang sabihin iyon? Kailangan ko bang muling tanungin si Tay? Nakapagtanong na si Ma. Ngunit hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Nakalaan ang pagkain para kay Lolo. Mainit pa rin. Hindi siya lumabas. Hindi ibig sabihin na kailangan mong patuloy na magmakaawa. Mingyo, huwag munang hawakan ang mangkok sa mesa. Bakit? Kapag nakita ni Lolo ang sarili niya, nandito pa ang pwesto mo. Mawawala lang ang galit niya pagkatapos. Kung patuloy natin siyang hihintayin, maghihintay pa rin ang buong pamilya sa kanya. Sinong nagsabing kunin mo ang pinggan ko? Tapos na kumain ang lahat, hindi pa ako kumakain. Nasa loob ng food warmer ang pagkain ninyo. Paano ang pwesto ko? Lampas na sa oras ng kainan. Sinadya mo bang ipahiya ako? Lolo, ang paggalang ay hindi nanggagaling sa paghihintay ng gutom ng buong pamilya. Hindi naman dapat kumakalamang sikmura ng lahat para lang makuha ang respeto ninyo. Sa edad kong ito, hindi mo ako kailangang turuan kung ano ang paggalang. Hindi ko naman po balak turuan kayo. Pagkatapos maluto ang pagkain, sinabihan ka na ni Mama. Iniwan namin ang pwesto mo. Inihiwalay din namin ang pagkain mo sa food warmer. Hindi ka namin pinabayaan. Hindi niyo ako hinintay. Ibig sabihin hindi kayo sumusunod sa patakaran. Ang paggalang sa nakatatanda ay para masigurong may mainit na pagkain kayo. Hindi para patayin sa gutom ang buong pamilya. Kakalampagin ang tiyan namin para lang lumabas kayo. Mingyo, tumahimik ka muna. Gusto lang ni Dad na bigyang pansin natin siya. Dad, nilulutuan natin si Lolo at iniwanan ng pagkain. Inaalagaan natin siya kapag may sakit siya.
Iyon lahat ay paggalang. Ang huling kumain o pinakarespetadong tao ay walang kinalaman sa pagmamahal at respeto. Dad, laging may naiiwan na pagkain para sa inyo. Kapag nagutom kayo, iniinit ko ito para sa inyo. Ngayon isang beses ka na lang magsabi. Dad, handa na po ang pagkain. Sinabihan ko na kayo. Ayaw ko nang ulitin pa. Sige, mula ngayon wala nang tatawag sa akin. Hindi na ako kakain ng kahit isang subo. Dad, hayaan ninyo si Lolo na magdesisyon. Nandito ang pagkain. Kung kailan niya gusto kumain, mayroong pagkain. Hindi na ako kakain ng kahit isang subo. Sige, kung ganoon sasabihin ko kay Dad. Sabihin mo lang kung saan ilalagay ang pagkain, Ma. Alam na ni Lolo na may naiwan na pagkain para sa kanya. Kapag sinabi natin ulit, parang inulit na natin ng pangalawang beses. Ma, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Ang iba ay desisyon na ni Lolo. Uhubo, uhubo, uhubo. Dad, masama ba ang pakiramdam ninyo? Kanina lang malakas pa ang boses ninyo. Ang daming bingi sa bahay na ito. Nakapag-iwan na kami ng pagkain at nakapagsabi na rin. Ha ha ha. Dad, gusto niyo po ba ng tubig? Kailan ko ba sinabing gusto ko ng tubig? Tinapon na lahat ang natirang pagkain sa tanghalian. Wala pa. Nasa loob pa rin ng food warmer ang pagkain ninyo. Nakalagay doon. Sino ang nakakaalam kung pwede pa bang kainin? Laging mainit, mainit pa rin. Kaya hayaan mo lang akong kumuha nito mag-isa. Dad, narito ang pagkain. Kapag nagutom kayo, maaari ninyo itong kunin at kainin. Dati lagi mo iyong dinadala sa akin. Iyon ay dati. Ngayon, naimbitahan na kita. Ngayon ayaw mong kumain. Ang magugutom ay ikaw rin. Dad, kung gusto ninyo, ako na ang magdadala ng pagkain para sa inyo. Sinong nagsabing gusto kong kumain? Nagtatanong lang ako. Nakapagluto na kami. Sayang lang kung itatapon. Magdahan-dahan kayo sa pagkain. Dad, handa na po ang hapunan. Ang mga nag-aalay ng insenso kay Yang Laji lang. Hindi na talaga kami mag-aanyaya. Naipaalam na sa kanya ang pagkain. Lalabas lang ako para uminom ng tubig. Nandito ang tubig. Bakit ang tabang ng ulam ngayon?
Nasa tabi ninyo ang asin. Kung matabang, magdagdag kayo. Malamig na rin ang sabaw. May mainit na tubig sa tabi. Kayo na nga lang ang maglakad. Ako na ba? Jang-woo, dalhin mo at painitin ang sabaw. Guifen, kumain ka na lang. Itay, nasa tabi ninyo ang pitchel. Kung malamig ang sabaw, kayo na pong maglagay ng mainit. May extrang chopstick dito. Guifen. Bakit po, Itay? Hindi ba angkop ang chopstick ko? Nasa tabi ninyo. Sa pagkain na iyon, si Lolo mismo ang nagdagdag ng tubig. Nagpalit ng sariling chopstick. Hindi siya masaya. Pero hindi na kami hihintayin pa ng buong pamilya sa kanya. Para sa isang salita, ibinaba namin ang aming mangkok. Bakit matigas ang karne? Paano ko itong inguyain? Nilaga ko ng 2 oras. Malambot na ito. Sinasadya mo bang maghanap ng mali? Guifen, matanda na si Itay. Mahina na ang ngipin. Sa susunod, lutuin mo ng mas matagal. Gaano pa katagal? Kung matabang, kukuha ako ng asin. Kung malamig ang sabaw, paiinitin ko. Kung hindi komportable ang chopstick, ako rin ang magpapalit. Ngayon, nilaga ang karne ng 2 oras. Ako pa rin ba ang may kasalanan? Hindi ko sinasadya iyon. Pero lagi mo akong inuutusan na magbago. Hindi masaya si Itay. Ako ang laging humihingi ng paumanhin. Isang pagkain lang naman. Bakit ang dami mong hinanakit? Kung may problema sa pagkain, maaari kong baguhin. Pero hindi dapat bawat oras na hindi kayo masaya, ang nagluluto ang sinisisi. Sino ba ang nagturo sa iyo ng mga salitang iyan? Walang nagturo sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Pati ikaw ba'y sumasalungat sa akin? Itay. Hindi po ako sumasalungat. Pagod lang po ako. HMPH, pagod ka na ba sa pag-eniaya lang sa akin? Iniisip ninyo bang iyon lang ang ginagawa ko? Bawat kainan, nagluluto ako at nagsasaing. Paulit-ulit akong pumupunta sa balkonahe para tawagin kayo. Hindi kayo bumabangon. Naghihintay ang pagkain sa mesa, hanggang sa tuluyan kayong umupo. Kung malamig na ang ulam, kasalanan ko pa. Pagkatapos ninyong lahat kumain, kailangan kong painitin ang aking makakain. Maghuhugas ng pinggan at maglilinis ng kusina. Ilang dekada akong nandito. Malamig na kanin ang madalas kong kainin. Guifen, matanda na si Itay. Tumahimik ka na. Ako na naman ba ang kailangang tumahimik? Kapag galit si Itay, sinasabi mong magtiis ako. Kapag ayaw kumain ni Itay, ako ang inuutusan mong mag-eniaya. Kapag nanlalamig ang ulam, ako pa rin ang humihingi ng paumanhin. Hi! Jang-woo, lagi mong sinasabi na nagpapakabait ka sa akin. Ngunit ako ang nagluluto, ako ang naglalakad, ako rin ang nagtitiis. Magpakabait ka sa iyong ama. Bakit laging ako ang napapagod? Iiyak ka lang ng 2 beses, may punto ka na agad. Tumigil ka na, Itay. Anong sinabi mo? Tama ang sinabi ni Guifen ngayon. Sa tuwing magagalit kayo sa mga nakaraang taon, hahayaan ko siyang sumuko. Hindi naman sa hindi ko nakikita ang paghihirap niya. Natatakot lang ako na sisihin ninyo ako. Kaya itinutulak ko lahat sa kanya. Ngayon pati ako ay sinisisi mo na rin. Sinisisi ko ang sarili ko. Hindi mo na kailangan. Pasensya na. Lagi kong sinasabi na magtiis ka, para lang maging mapayapa ang pamilya. Pero bawat pagtitiis, ikaw lang ang nagdurusa. Sa mga nakaraang taon, hindi kita naprotektahan. Isang pasensya na, ay hindi makakabawi sa maraming taon. Alam ko. Kaya hindi ko na lang sasabihin. Simula bukas, magluluto ako kasama mo. Ako ang maghuhugas ng mga pinggan. Ako na rin ang makikipag-usap kay Itay.
Iyon ang unang beses na humingi ng tawad si Itay kay inay. At unang beses niyang nagdesisyon na siya mismo ang sisigat sa pagiging mabuting anak. Pumunta ka na lang sa club. Usapan natin kahapon. Ako na ang bahala ngayon. Itay, handa na po ang pagkain. Isang beses ko lang ito sasabihin. Hindi sumagot si Itay. Narinig niya. Jang-woo. Kulang pa ng 6 na beses. Itay, sinabi ko na pong handa na ang pagkain. Paano ba nag-aanyaya si Guifen noon? Hindi mo ba alam? Alam ko. Kung alam mo, bakit hindi mo ipagpatuloy? Iiwan namin ang pagkain para sa inyo. Kapag gusto ninyo ng kumain, lumabas kayo. Pati ikaw ay kumukontra na sa akin. Itay, mula pagkabata takot na akong magalit kayo. Kaya sa tuwing hindi kayo masaya, pinapakiusapan ko si Guifen na suyuin kayo. Sinasabi ko na ako ang mabuting anak, pero siya ang laging nagdurusa. Mula ngayon, ako na ang maghahanda ng pagkain ninyo. Iiwan ko rin ito para sa inyo. Pero ang 7 beses na pag-aanyaya, hanggang ngayon na lang. Sabihin mo pa ulit. Sige. Kayo na ang magkakampi ngayon. Ako na ang tagalabas. Itay, walang nagtatrato sa inyo bilang tagalabas. Nang dumating siya, nag-iba na kayong lahat. Sinabi lang ni Minyo, ang mga bagay na hindi namin masabi. Magluluto pa rin kami para sa inyo. Kung masama ang pakiramdam ninyo, aalagaan pa rin namin kayo. Ang hindi lang namin gagawin ay ang 7 beses na pag-aanyaya. Huwag kang magsalita ng mga magagandang salita, kung walang mga patakaran. Sino pa ba sa pamilyang ito ang magbibigay pansin sa akin? Lolo, ang hindi pag-eniaya sa inyo ng 7 beses, ay hindi nangangahulugang hindi namin kayo nirerespeto. Hindi ko kailangan ng respeto ninyo. Hindi ako kakain. Wala rin kayong pakialam sa gamot ko. Itay, hindi ninyo pwedeng itigil ang gamot. Alisin mo iyan. Jang-woo, hindi pa umiinom ng gamot si Itay. Itay, inumin muna ninyo ang gamot. Sinabi ko nang wala kayong pakialam. Itay. Janen, tumawag ka ng ambulansya. Hindi matatag ang presyon ng matanda. Ang kawalan ng laman ng tiyan at pagkahuli ng gamot ay parehong pelagroso. Maaaring magdulot ng pagkahilo. Kailangan bang magpa-ospital? Sa ngayon, walang malaking problema sa mga pagsusuri. Umuwi muna kayo at bantayan natin. Kumain ng nasa oras. Inumin ang gamot ayon sa payo ng doktor. Kapag may paninikip ng dibdib o patuloy na pagkahilo, dapat dalhin agad sa ospital. Doktor, kailan po dapat inumin ang mga gamot na ito? Ang dalawang ito ay pagkatapos kumain. Lolo, pagkatapos ng hapunan, inumin ninyo ang gamot sa asul na lalagyan. Dati po, sinabihan ko kayo, pinamamahalaan mo pa rin ako. Kayo po ay isang matanda sa pamilya. Dapat dalhin sa ospital. Dapat ihanda ang gamot. Gagawin po namin. Kung natatakot kayong mahilo ulit, mula ngayon, hayaan ninyong mas madalas kayong tawagin ni Guifen. Sabi ng doktor, kumain po kayo sa tamang oras. Hindi para tawagin kayo ni nanay ng 7 beses. Ay nalalayan mo ako minsan. At pakiramdam mo kaya mo na akong pakialaman. Ay nalalayan ko po kayo dahil madadapa kayo. Walang kinalaman doon ang 7 beses na pagtawag. Ihahanda po ang pagkain at gamot. Dapat din po kayong maging responsable para sa sarili ninyong katawan. Tay, handa na po ang pagkain. Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan kong kumain sa tamang oras? Sabi ng doktor, kumain po kayo sa tamang oras. Hindi para pagbalik-balikan si Guifen. Hindi ako pupunta. Kung hindi kayo pupunta, hindi namin kayo hihintayin. Nandito ang pagkain. Nandito rin ang gamot. Kahit anong oras po kayo pumunta, may mainit na pagkain. Paano kung hindi ako pupunta? Iyan po ay desisyon ninyo. Huwag na po ninyong hintayin, magsimula na kayong kumain.
Tay, mainit pa po ang pagkain ninyo. Hindi ako pupunta. Iniwanan niyo pa nga ako ng pagkain. Hindi pa po kayo kumakain kaya iniwanan namin kayo. Ngunit simula ngayon, isang beses lang ako magsasabi. Hindi na ako babalik-balik pa. Oras na ng kainan. Kumain na ang lahat. Lumabas kayo kahit maya-maya. Iinit namin para sa inyo. Hindi po ito pang iiwan sa inyo. Ayaw na naming may nagugutom sa paghihintay. Gamot pagkatapos kumain. Ganito na po mula ngayon. Ganito na po. Mula noong araw na iyon, sa bahay, isang beses na lang tinatawag ang lolo. Palaging may nakal ang pagkain para sa kanya, ngunit wala nang naghihintay ng gutom. Magsisimula ang aktibidad ni nanay sa alas 3. Kung hindi pa kayo aalis, mahuhuli na kayo. Hindi na yata ako pupunta. Hindi po ba ninyo gustong sumali sa choir ng komunidad? Hindi ba ninyo gustong sumali sa choir ng komunidad? Kung aalis ako, sino ang magluluto ng hapunan? Wala ring magpapaalala ng gamot para sa lolo mo. Ako po ang magluluto. Ako rin po ang magpapaalala ng gamot. Paano ka matutong magluto? Kung hindi ko alam, matututo ako. Bakit wala ka sa bahay sa oras ng kainan? Saan ka pupunta? May aktibidad ang koro sa komunidad. Mas mahalaga ba ang pagkanta kaysa sa mga bagay sa bahay? May magluluto ng pagkain. May maghahanda ng gamot. Dati, ikaw ang may sagot sa lahat ng ito. Dati, paikot-ikot ako sa kusina at hapagkainan. Sa kusina at sa hapagkainan. Ngayon, gusto ko ring lumabas at gawin ang gusto ko. Ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kung aalis ka, sino ang mag-aanyaya sa akin na kumain sa gabi? Tatay, sasabihin ko po sa inyo, tatawag lang ako ng isang beses. Inay, kumanta po kayo. Hindi dapat na ang mga gawain sa bahay ay laging nasa balikat ninyo lamang. Kung gayon, aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi mo alam kung saan ilalagay ang asin. Dati, si Gwafen ang nag-aayos nito. Hindi ko napansin. Nalaman ko lang nang magluto si tatay. Inay, ang dami ninyong iniisip araw-araw. Ngayon lang din naunawaan ni Lolo. Hindi naman talaga dapat na. Nakakulong siya sa kusina at sa balkona, hey. Inay, kumusta ang aktibidad ninyo? Maayos naman. Sabi pa ng guro, sa susunod na linggo ay isasama ako sa unang hanay. Sige, ituloy mo lang sa susunod na linggo. Inay, masaya po ba kayo ngayon? Oo, masaya ako. Bakit hindi kayo sumama dati? Dati kasi, pakiramdam ko ay hindi maaaring umalis sa bahay. Natatakot ako na baka mahuli ang paghahanda ng hapunan. Natatakot ako na baka may tawagin si Lolo. Natatakot ako na baka hindi kayanin ni tatay ng mag-isa. Noong kabataan ninyo, mahilig din po ba kayong kumanta? Bago ako mag-asawa, ilang taon akong kumakanta sa koro. Nang magkaasawa na, dumami ang mga gawain. Kaya hindi na ako nakasama. Inay, patawad po. Noong bata ako, wala akong kakayahang tumulong sa inyo. Ngunit nang lumaki ako, nakikita ko naman ang lahat. Nagkunwari pa rin akong walang alam. Noon, natatakot ka rin sa lolo mo. Natatakot ako na baka hindi ako maging tulad mo. Ito ang dahilan kung bakit ako nanahimik. Mula ngayon, kung gusto ninyong kumanta, sige lang po. Kung gusto ninyong magpahinga, magpahinga po kayo. Hindi po kayo katulong ng kahit sino. Hindi rin po ninyo kailangang mag-alay ng buong buhay para sa pamilya. Ang nakaraan ay tapos na. Basta't huwag lang maulit. Sa susunod na tao. Oo. Inay. Mayroon po ba kayong kasalukuyang contact number ni Tiyo? Bakit mo siya hinahanap? Tiyo ko po siya. Mahigit 20 taon na siyang hindi umuwi. Dapat lang nakamustahin natin kung kumusta na siya. Siya mismo ang hindi kumikilala sa pamilyang ito. Kahit hanapin mo siya, wala ring mangyayari. Ito ang numero ng tiyo mo mula ilang taon na ang nakalipas. Iniwan niya ito sa isang kamag-anak. Hindi ko alam kung gumagana pa. Sino po ito? Tiyo, ako po si Xiangnan. Xiangnan. Ako po. Ang laki mo na pala.
Tiyo. Sa mga taong ito, hindi po ba kayo kahit minsan umuwi para magbagong taon? Ni minsan, hindi. May ilang taon na bumalik kami sa lugar natin. Umabot kami sa gate ng subdivision. Pero naisip ko ang eksena sa loob. Kailangan pang makiramdam sa mood ng lolo mo. Kaya hindi na ako tumuloy. Tiyo, dahil po ba sa hapunang iyon noong bagong taon? Hindi dahil sa kulang sa isang pagkain. Nakita ko kasi na paulit-ulit na yumuyuko ang nanay mo. Habang ang tatay mo naman ay hindi makapagsalita. 9 na taong gulang ka pa lang noon. Gutom na gutom ka na at nakahawak sa tiyan. Kailangan mo pang maghintay kasama ng lahat. Noong araw na iyon, alam ko na, hanggat may ganyang patakaran. Kahit ilang beses pa akong bumalik, ganoon pa rin ang mangyayari. Tito. Tinanggal na ang 7 beses. Pumayag si Lolo. Hindi pa niya lubos na tanggap, pero wala nang nag-iimbita sa bahay. Kaya kumain na tayo ngayon. Hindi siya lumalabas. Talaga bang kakain na kayo? Tito, ngayon hindi lumalabas si Lolo. Maglalagay kami ng pagkain para sa kanya. Pero hindi na tayo maghihintay na gutom. Nagbago na talaga. Nagbago na. Nandyan ba si Lolo sa tabi mo? Nandito. Iabot mo sa kanya ang telepono. Lolo, gusto kayong kausapin ni Tito. Wala akong kailangang sabihin sa kanya. Itay, ako ito. Gusto ko lang pong kamustahin kayo. Sabihin mo sa kanya na wala akong anak na ganyan. Itay. Tumawag na po si Junjun. Kausapin naman ninyo siya kahit sandali, noong sinabi niyang hindi siya uuwi. Bakit pa siya babalik ngayon? Sige, hindi ko na po kayo iistorbo. Xiangnan, alagaan mo ang mga magulang mo para sa akin. Gusto lang po marinig ni Tito ang boses ninyo. Mahigit 20 taon na siyang umalis. Ngayon pa siya magpapakita ng pagiging masunurin. Hindi naman po niya kayo sinisisi. Ayaw ninyo man lang makinig sa kanya. Sinasabi ni Lolo na wala siyang anak na ganyan. Pero noong gabing iyon, sa harap ng larawan ni Tito, nakaupo siya hanggang umaga. Kagabi, hindi pumasok ng kwarto niya si Lolo. Noong lumabas ako ng hating gabi, nakaupo pa rin siya rito. Bakit kayo nandito ng maaga? Xiangnan, ang aga mo. Tito, kahapon po binaba ni Lolo ang tawag. Disappointed po ba kayo? Mahigit 20 taon na rin. Hindi na bago ang isang beses na ito. Hinihintay ninyo na si Lolo ang unang magsalita. Tuwing bisperas ng bagong taon, iniisip ko. Nabigla siyang tatawag. Isang taon, nakabili na ako ng mga regalo. Pero binalik ko lang sa bahay nang hindi nabubuksan. Hindi sa ayaw kong pumasok. Pero hindi ko alam kung tatanggapin pa ba ako bilang pamilya. Hindi sa ayaw naming umuwi. Laging sinasabi ni Junjun, kung sasabihin lang ni Itay na umuwi kami, uuwi kami kaagad. Pero ang mga salitang iyon, hindi namin narinig. Tito, pag alis ninyo, hindi rin naman po lubos na nakapag-move on si Lolo. Kagabi pa nga po sinabi niyang wala siyang anak na ganyan. Tito, ang pagtigas ng loob niya ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong maghintay ng walang hanggan. Huwag nang maghintay kung sino ang unang aamin ng pagkakamali. Huwag na ring maghintay ng espesyal na okasyon. Pumili kayo ng ordinaryong araw. Kayo po at si Lolo. Umuwi kayo at sabay tayong kumain ng simple. Paano kung hindi niya ako papasukin? Ang bahay na ito ay hindi lang kay Lolo. Tito, hinihintay po namin kayong lahat. Talaga bang sina Junjun? Tito, sabi po nila nasa may pintuan na sila. Kapatid, ate.
Junjun. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ako ang dapat mag-sorry dahil late na akong umuwi. Lanzi, pasok ka. Ate, pinag-alala ka namin. Ang mahalaga ay nakabalik na kayo. Mag-usap tayo ng mahinahon. Rinig na rinig ko ang ingay mo, hindi ako makapag-aral. Itay, ito yung ating kuha noong nakaraang taon. Ang dala naming family picture. Nasira ang gilid ng frame. Pinalitan ko ng bagong frame. Kung nasira ang larawan, palitan na lang ng bago. Bakit pa ito itinatago? Ako mismo ang bumalik dito. Walang nag-imbita sa'yo. Alam ko. Bakit ka pa bumalik? Bumalik ako para makita ka. Itay. Mahigit 20 taon na, pero gusto ko pa ring bumalik. Itay. Tapos na akong tumawag. Itay. Bumalik ako ngayon. Hindi lang para tawagin ka. Dumating na ako. Sino ang nagtangkang bumalik? Kung gusto mo akong pagalitan, gawin mo. Pero yung hapunan mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kailangan kong ipaliwanag ngayon. Ikaw mismo ang sumalampak at umalis. Wala ka nang dapat pang sabihin. Umalis ako hindi dahil sa gutom. Nagluto ng marami si ate noong araw na yon. Nakahiga ka rito at pinapabalik-balik mo siya. Sa bawat pagpunta niya, kailangan niyang tingnan ang iyong itsura. Alam ni kuya na mali ito, pero hindi man lang siya nagsalita. Junjun. Naging mahina ako noon. Hindi lang isang beses kang naging mahina. Pinagpasensyahan ka ni ate ng ilang dekada. Si Xiangnan ay 9 na taong gulang noon. Gutom na gutom siya at hawak ang tiyan. Hindi man lang siya makakuha ng pagkain mula sa mesa. Ano ang masama sa pag-imbita sa nakakatanda para kumain sa bagong taon? Ang pag-imbita ng isang beses ay paggalang. Ang paghihintay ng buong pamilya na gutom habang nagpapasikat ka. Iyon ang nagtuturo sa lahat na matakot sa'yo. Ako ang iyong ama. Dahil ikaw ang aking ama. Kaya ako naghintay ng mahigit 20 taon. Palagi akong naghihintay na tanungin mo ako, kung bakit hindi ako bumalik. Itay. Bakit mo ba? Kailangang imbitahan ka namin ng 7 beses. Hindi ako nagbigay ng alituntunin. Sino pa ba sa pamilyang ito ang magbibigay pansin sa akin? Pakiramdam mo ba walang nagmamalasakit sa'yo? Wala nang magpapahalaga sa'yo. Maagang namatay ang iyong ina. Si Jangwoo ay may sarili ng pamilya. Si Junjun ay laging abala sa labas. Ang bahay ay tumatahimik araw-araw. Nakaupo ako sa balkonahe. Walang kumakausap sa akin. Tuwing bagong taon lang, kapag kumakain, nagkakasama-sama ang lahat. Kapag tinatawag ako ni Guifen, pakiramdam ko na aalala ninyo, na may tao pa sa bahay na ito. Kaya't hindi sapat ang 3 beses. Gusto mo ng 5 beses. Nang hindi sapat ang 5, naging 7 beses. Gusto ko lang makita. Kung may pasensya kayo. Lolo. Gusto mong samahan ka naming pamilya. Karapatan mong sabihin. Ngunit hindi mo sinasabi na nangungulila ka. Ni hindi mo sinasabi na natatakot ka. Ang ginagawa mo lang ay pinapapunta mo kami. Nang paulit-ulit para makiusap sa'yo. Kapag narinig mo ang 7 beses, pakiramdam mo pinahahalagahan ka. Ngunit ang naririnig ni inay ay ang pagkain na lumalamig na naman. Ang naririnig ni tito ay kahit anong sabihin niya. Hindi po kayo magbabago. Si Tatay Junjun ay umalis ng mahigit 20 taon. Si Guifen ay nagtiis sa bahay ng ilang dekada. Ang sirang litrato ni tatay ay kaya pang ayusin. Pero ang tao na hindi nagsasalita, hindi na maibabalik ang mga araw na pinalagpas. Dumating na po ang mga magulang ko. Kahapon pa po namin na pag-usapan na pupunta kayo ngayon. Tatay, nanay, pasok po kayo. Marami po tayong tao ngayon, masaya. Umuwi rin po ngayon sina tito at tita. Kakasabi lang po ni Mingyo na uuwi rin kayo.
Sakto lang po para magkakilala. Paumanhin po at napatawa kayo. Huli na akong nakauwi. Ang makauwi ay hindi pa huli. Inay, wala na po ba tayong ibang dapat ihanda? Tutulong po ako. Bihira po kayong pumunta rito. Maupo po muna kayo at magpahinga. Hindi po ako marunong magluto. Pwede po bang tumulong na lang sa paghahanda ng mga plato? Inay, kayo na lang po ang bahala. Huwag na po ninyong pakialaman ng teapot. Nasa tabi ko lang po ito. Uminom muna si Lolo ng mainit na tsaa. Ang mga gawain tulad ng pagbubuhos ng tsaa at paghahain, gawain mo rin sa bahay. Kung sino ang malapit, siya ang gumagawa. Sa pamilya, hindi dapat pinag-uusapan ang mga iyan. Shenhai, pakilipat naman ang mga nasa mesa. Itabi mo ang mga baso. Sige po. Utos ka niya ng ganyan. Hindi ka ba napapahiya? Kapag abala siya, tinatawag niya ako. Kapag abala ako, tinatawag ko rin siya. Tungkol sa pagtulong. Kung sino ang may oras, siya ang gagawa. Shenhai, pakidala naman ang sabaw. Sandali lang po. Handa na po ang pagkain. Maupo na po tayong lahat. Papunta na po. Kanina ka pa abala. Maupo ka muna. Inay, tabi po kayo sa akin. Titingnan ko lang po kung may kulang pa sa kusina. Kumpleto na po ang mga ulam. Kung hindi na po magluluto, lalamag na lang ito. Maupo na po kayo, ako na ang bahala sa iba. Lolo, mas mabuti po dito. Kayo po ay umupo sa tabi ko. Hindi mo na ba ako tatawagin ng isa pang beses? Handa na po ang pagkain, narinig ninyo naman. Tayong pamilya, hindi na kailangan ng paulit-ulit na pamimilit. Pumunta na lang po kayo at kumain. Sa bahay ninyo, ganyan ba kumilos ang mga bata sa nakatatanda? Ang anak ko, isang tawag lang. Pagkarinig ko, pupunta agad ako. Kinakamusta niya ako. Ayaw ko rin namang maghintay siya. Hindi mo ba naisip na kulang sa galang? Ang anak, inilalaan niya ako ng pwesto. Naaalala niya ang paborito kong pagkain. Sapat na po na nasa puso niya ako. Mainit pa ang sabaw, dahan-dahan po ninyong inumin. Ha ha ha, si Lolo sa pag-inom ng tsaa. Sa bahay, hindi rin siya umuupo sa pangunahing upuan. Kung may bakante, doon siya umuupo. Hindi ganoon ka-istrikto. Isang tawag lang ng anak, pupunta ka na para kumain. Hindi ka ba natatakot na mas lalo silang mawalan ng respeto? Mas natatakot ako na hindi na sila magsasabi sa akin ng mga hinaing nila. Kapag matanda na, may sarili ng buhay ang mga anak, kung walang mga patakaran. Unti-unti silang hindi nababalik, magiging abala si Mingyu. Makalipas ang ilang araw na walang tawag, mami-miss ko rin siya. So anong gagawin mo? Direkta akong magtatanong, diretso akong magtatanong. Pagkatapos mong magtrabaho, tawagan mo si tatay. Kung miss mo ang mga bata, sabihin mo lang. Hindi kailangan na hulaan pa nila. Matagal na siyang hindi umuuwi, hindi mo rin ako masisisi lahat, ang mga nakaraan, hindi maipapaliwanag sa isang sabi lang. Pero pagbalik niya, ikaw pa rin ang unang iniisip niya. Manang, mauna na kami, sandali pa tayo, ang tagal na rin natin ngayon, sa susunod na lang. Tay, umaalis na kami. Ang layo-layo ng lakad ninyo. Hindi mo na kailangan magpaalam. Ihahatid ko kayo sa baba. Huwag na. Dito ka na lang samahan mo si tatay. Junjun. Tay, tinawag ninyo ako. Malayo ba ang tinitirhan ninyo? Mahigit 1 oras ang biyahe. Mahirap pumunta ng madalas. Sa susunod na weekend. Anong meron sa susunod na weekend? Kung may oras kayo, bumalik kayo rito. Iniimbitahan ninyo akong bumalik, mas marami ang tao sa bahay, mas masaya. Sige, sabihin ninyo lang, at babalik ako. Hindi na natin kailangan hintayin ang bagong taon. Sa susunod na linggo, uuwi ako. Tay, iiwan ko muna ang litratong ito sa inyo. Sige, iwan mo. Mag-ingat kayo sa daan. Opo,
Tay. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Nasaan ang numero ni Junjun? Ito po, pindutin ninyo rito para tumawag sa kanya. Tay, may gusto ba kayong sabihin sa kanya? Sabihin ninyo mismo. Tatanungin ko lang kung nakauwi na sila. Kuya. Ako ito. Tatay. Nakauwi na ba kayo? Opo, kanina pa. Wala ba kayong naging problema sa daan? Wala naman, mabagal lang kami. Noong umalis ka noon, may sinabi ako. Napaglabas mo ng pinto, huwag ka nang bumalik, binabawi ko na ang sinabi ko. Tay, narinig ko po. Babalik ako sa susunod na linggo, huwag ka nang magdala ng maraming pasalubong. Sige, wala kaming dadalhin ni Lanzi. Basta makarating kayo ng maaga. Hindi ka ba pupunta sa choir practice ng 10:30? Ipagluluto ko na muna kayo ng tanghalian. Ako na ang magluluto. Huwag mo nang isipin iyon. Ang kanin ni tatay, kailangan malambot. Ang gamot niya, dapat pagkatapos kumain. Anong kinakanta ninyo? Tay, tinatanong ninyo ako. May ibang may hawak ng lyrics. Kumakanta kami ng lumang kanta. Hindi ko pa kabisado. Noon, alam mo na iyon. Bago ka mag-asawa, madalas mong kantahin iyon. Bakit hindi ka na sumasali noon? Kailangan kasi alagaan si Xiangnan noong bata pa siya. May magluluto rin dapat sa bahay. Kaya hindi na ako nakaalis. Hindi ko na malayan, lumipas na ang mga taon. Huwag kang maghiwa. Hindi ba masarap ang ulam ngayon? Wala akong sinasabi tungkol sa ulam. Malapit na ang oras. Hindi ka pa aalis. Yung tanghalian mo, si Jangwoo ang magluluto. Kung hindi siya, hindi naman ako magugutom. Ma, dalhin mo na yung sheet music. Ihahatid ko po kayo sa baba. Pag may oras ka, pumunta ka na lang. Huwag mong gawing umiikot ang buhay mo sa pamilyang ito. Dad, papasok ka ba talaga para makinig? Sa bahay lang naman, baka mag-away kayo. Lumabas ka naman at maglakad-lakad. Lumabas ka nga pero dala mo naman ang mga pinapa-review na dokumento. Dad, bakit ka na pa rito? Pinilit ako ni Jangwoo na pumunta. Ang tagal kong kumanta, kaya uminom muna ako ng tubig. Salamat, Dad. Kinakabahan ka ba sa unang pila? Nung una, oo. Pero nang kumakanta na ako, nakalimutan ko na. Gusto mo ba? Ang tagal ko nang gustong kumanta. Kahit kailan hindi pa ako nakapunta para manood. Nitong mga nakaraang taon, busy ka sa bahay. Pagod ka na ba? Okay lang naman. Basta maayos lang ang pamilya, titiisin ko na lang. Nakatiis ka na. Pero hindi kita kailanman tinanong. Sa susunod na kanta na lang, dito ako matatapos makinig. Sabi ni Dad na bumalik daw tayo nang walang dalang anuman. Hindi kami makakatanggi. Pasok po kayo. Junjun, Lanzi, maupo muna kayo. Maghuhugas ako ng prutas. Gui Fen, huwag ka nang mag-abala. Magsiupo kayong lahat. Gui Fen. Mula nang makasal ka sa pamilyang ito, marami kang tiniis na hirap. Dad, huwag na nating balikan ang nakaraan. Dapat bang banggitin, tatawagin mo ako isang beses. Hindi pa sapat para sa akin. Hanggang sa ikapitong tawag. At tingin ko'y dapat mo lang gawin iyon. Ang kabutihan mo sa pamilyang ito. Ilang dekada ko nang tinanggap, ngunit hindi kita lubusang pinasalamatan, Gui Fen. Ako ang may kasalanan sa iyo. Jangwoo, lagi kang takot na magalit ako. Kaya sinamantala ko na hindi ka makatutol, at ibinuhos ko ang aking galit sa iyong asawa. May kasalanan din ako. Ikaw na mismo ang umamin ng iyong kasalanan. Hindi ko na dapat hayaang ikaw ang sumalo ng aking mga kasalanan. Junjun. Noong panahong iyon, hindi ikaw ang tumalikod sa pamilya. Ako ang nagtaboy sa iyo. Mahigit 20 taon na. Ako ang nagkamali, anak. Hindi po ako naghihintay na yukuan ninyo ako. Gusto ko lang malaman, kung kinikilala pa ba ako ng pamilyang ito. Itinuturing na tahanan mo pa rin ito. Hi. Dad, ako na ang maghahain ng sabaw. Magpahinga ka na, buong hapon kang naging abala. Huwag munang galawin ang mga ulam. Kumuha tayo ng bagong family portrait. Bakit ang layo mo? Halika rito. Photo, portrait, pano. Video, photo, portrait, pano, slow-mo. Lolo,
Handa na po ang pagkain. Gui Fen, maupo ka muna. Lolo, ilang beses po ba namin kayong tatawagin ngayon? Kahit isang beses hindi na kailangan. Paghanda na ang pagkain, ako na mismo ang lalapit. Ang pamilya ay nagsasama-sama para sa pagkakaisa, hindi para magpasakop ang sinuman. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan ko kayo. Noong unang panahon, ako ang nagkamali. Mainit pa ang mga ulam, kumain na tayo.